Nakunan po ng isa nating youth scooper ang umano'y pangungutong mismo sa kanya ng isang traffic enforcer sa Pasig. Iniimbestiga na ng mga kinauukulan ng naturang insidente. Balita natin ni Trisha Zafra. Ito ang amateur video na ipinadala ng youth scooper na itatago natin sa pangalang Mike, kung saan nakunan umano niya ang pagtanggap ng lagay ng isang Pasig traffic enforcer matapos lumabag sa batas trapiko ang motorista. 16 daw ng Setyembre, bandang alas 9:30 ng umaga, papasok na raw sana sa trabaho si Mike nang mapansing paubos na ang gasolina ng kanyang motorsiklo. Sa may East Santos Street, corner Market Avenue na isang one-way lane, itinabi raw ni Mike ang kanyang motorsiklo at saka sinubukang bumalik para magpakarga ng gasolina. Dito hinuli siya ng traffic enforcer na kinilalang si Rodolfo de la Cruz na hiningi ang kanyang lisensya at saka daw tinalikuran. Nakipag-usap po ako sa kanya. Sabi ko, sir, baka pwede namang pagbigyan na ako kasi wala lang talaga akong gas. Kasi kung didiretso po ako, hindi po ako makakarating sa pupuntahan ako. Kung iikot naman po ako, hindi rin po ako makakaikot ng ganun. Nagtungo raw ang traffic enforcer sa may outpost ng Baltazar Street kung saan naroon din ang isa pang traffic enforcer na kinilalang si Ryan Silvino. At doon na nagpatuloy ang usapan ng dalawa. Inaantay nga raw ni Mike na tikitan siya ng traffic enforcer pero tila inaantala raw ito ni Rodolfo. Nagkaroon po ako ng kutob na para bang may susunod na mangyayari. Doon na nagpa siya si Mike na idokumento ang mga susunod na mangyayari. Kasi doon pa lang po sa pagsabi ko sa kanya na, sir, tikitan niyo ako. Sige, tikitan niyo ako. Dapat kaagad yun, tinikitan niya na kaagad ako kung talagang gusto niya akong tikitan. Ang nangyari po, hindi niya ako tinikitan. Gusto ko ring testingin talaga siya kung talagang tapat siya sa tungkulin niya. Nag-approach ako ng ganun. Sabi ko, sir, ayaw niyo parang ibigay sa akin yung lisensya. So sabi ko, sige, kung gusto niyo, pag-usapan na lang natin yan. Kaya doon na raw inalok ni Mike ng perang pangmeryenda si De La Cruz. Sa video, makikitang inilabas ng youth scooper ang kanyang wallet habang nagpapatuloy ang negosasyon ng dalawa. Maya-maya pa ay may makikitang nakaipit na sa mga kamay ni De La Cruz. Ito raw ang ibinigay na 40 pesos na pangmeryenda ni Mike na tinanggap ng suspect nang wala raw pagtatanggi. Ayon kay retired Police Senior Superintendent Alberto Dulay Sr., consultant ng traffic management sa Pasig, hindi nila kinukonsinti ang mga tiwaling traffic enforcers. Sa katunayan, iniimbestigahan na raw nila ang umano'y nangyaring pangungutong noong nakaraang linggo. Bagamat umamin na raw ang suspect na tumanggap ng lagay, inaantay pa raw ang written explanation ni De La Cruz. May investigation kami, yung sa admin. Lahat ng complaint doon, investigahan. Pakatawag agad nila, investigahan. Then, confrontation after the investigation, magko-confrontation yan. Tatawagin namin yung nagko-complain, nagpapatuloy niya, saka yung complainant para malaman. Kasi kailangan may due process yun eh. Ayon kay Dulay, bagamat maganda raw ang naging layunin ni Mike na mahuli ang mga tiwaling empleyado, muntik-muntikan pa itong sumabit sa mas malaking gusot. Because it takes two to tango, the giver and the receiver, di ba? Di ka ba pwedeng sabihin, tumanggap yun, sino nagbigay? Enforcer din naman kami nga. Pag binigyan, tatanggapin, pero imbitahan ka sa opisina, iulong ka na. Samantala, pansamantalang kinumpiska ang paniket ni De La Cruz at kasalukuyang naka-assign ito ngayon sa opisina ng Pasig Traffic and Management Office. Hanggang sa ngayon, sinusubukan pa rin kunan ng panig ng GMA News ang sangkot na enforcer. Pinag-aaralan din ng TMO kung may pananagutan din ng motorista at maging ang kasamahang traffic enforcer ni De La Cruz. Trisha Zafra, GMA News.